Nakapila ka para sa interview. Puno ka ng pag-asa, dala mo yung resume na pinagpuyatan mo at suot mo yung best corporate attire mo. Handa ka nang harapin ang mundo. Pero pagdating mo sa venue, biglang bumagsak ang balikat mo. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa dami ng tao. 100, 200, parang pila sa isang blockbuster movie or concert ng paborito mong banda, lahat sila, katulad mo. May dalang folder na naglalaman ng kanilang mga pangarap at qualifications. Habang naghihintay ka, hindi mo maiwasang mag-obserba. Tinitignan mo yung mga katabi mo. Yung isa, mukhang galing sa isang kilalang universidad. Yung isa, mukhang may ilang taon ng experience base sa kumpiyansa niya. Yung isa naman, parang model kung manamit. Tapos bigla kang mapapatingin sa sarili mo. Doon magsisimulang pumasok yung mga tanong sa isip mo. Kaya ko ba silang sabayan? May laban ba talaga ako dito? Paano ako mapapansin sa gitna ng dagat ng mga aplikanteng ito? Ramdam na ramdam mo yung pressure. Yung pag-asa mo kanina, unti-unting napapalitan ng pagdududa. Yung kumpiyansa mo biglang nanghina. Kasi ang hirap isipin kung paano ka magiging special kung isa ka lang sa daan-daan na nag-a-apply para sa iisang posisyon. Parang napakaliit ng tsansa mo. Ito yung moment na maraming sumusuko. Yung iba, bago pa man matawag, aalis na. Sasabihin sa sarili, bukas na lang ulit o sa ibang company na lang. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo to, sa ganitong mga sitwasyon, hindi lang resume ang labanan. Oo, mahalaga ang qualifications. Pero ang mas madalas na nagpapanalo sa isang aplikante ay yung attitude at perseverance niya. May kwento ako tungkol sa isang kaibigan. Pumila siya buong araw, mula umaga hanggang hapon, gutom, pagod, at halos nawawalan na ng pag-asa. Yung iba umuwi na, pero siya nagstay. Nung turn na niya, tinanong siya ng HR, "Why should we hire you over the hundreds of applicants who waited today?" Sa halip na ibigay yung rehearsed na sagot na, "I'm a hard worker, I'm a fast learner," huminga siya ng malalim at sinabi niya ang totoo. "Ma'am, to be honest, I'm exhausted. I've been here since 8 a.m. But the fact that I'm still here in front of you proves one thing. I don't give up easily. Kung ganito po ako kadeterminado para lang makuha ang trabahong to, imagine what I can do for your company once you hire me." Hulaan mo kung anong nangyari, siya yung natanggap. Hindi dahil sa galing ng resume niya, kundi dahil sa katatagan at katapatan niya. Hindi siya nagpanggap. Ipinakita niya kung sino siya. At yun ang gusto kong iwan sa'yo. Sa susunod na mapunta ka sa sitwasyong ganito, huwag kang matakot sa dami ng kasabay mo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Tandaan mo na may dala kang kakaiba. Yung sarili mong kwento, yung sarili mong pagkatao. Minsan, hindi yung pinakamagaling sa papel ang hinahanap nila, kundi yung pinakatotoo at pinakamatatag. Yung pagiging ikaw mismo, yun ang pinakamalakas mong alas. Ikaw ba, naranasan mo na ring pumila ng ganito kahaba para sa isang job interview? Anong naramdaman mo? I-share mo naman ang experience mo sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung nakarelate ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Aftergrad PH para sa mas marami pang real talk at tips para sa career journey mo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod,